Na-hire po ako 1985 February. Nagkaroon po ng problem nung nag-mature policy ko. Wala po ako nakuha. Zero ang net proceeds. Di ko maintindihan ang kwenta nila sa voucher. Then after 3 years, nakapag-refund ako ng 23K. So ito po ay tungkol sa GSIS na yung maturity ng kanya pong policy. Yung nauna po before, 1985, yun po ay life endowment policy. So hindi po natin matalakay kung bakit ano po nangyari, bakit zero, kasi doon na po yun no, sa record ng GSIS noong time na yon. And possible lamang po na maging sanhi po dyan ay ito pong deduction ng policy loan. Yun po isang bagay. Ibabawas po yun doon sa maturity value ng policy po ninyo. And other, siguro baka mayroon po mga due and demandable na loans ay pwede po na yun ay part ng deduction, pero hindi po natin talaga matalakay, matukoy kung ano talaga yung very reason kasi hindi naman po natin alam yung nangyari by that time. Pero maganda pa rin dahil after 3 years meron na naman po nakuha na 23,000 itong ating sender, no, galing po sa GSIS related doon sa maturity ng kanya pong policy. So hindi po natin alam kung kailan ito nangyari. Pero ito po sa second na part ng kanya pong message. Ang sabi po, then retired na ako this month, wala rin ako nakuha sa life insurance. 62K lang daw face amount. Exact lang daw pambayad sa balance loan ko. So, ang tanong po ng ating sender dito sa next na conversation namin is ano yung basis no ng halagang ito at bakit mayroon siya nakikita doon sa kanyang account na life insurance na nasa 500,000. So bakit hindi yun yung nakuha niya upon retirement from the GSIS at bakit ito lamang 62,000? So mayroon pong dalawang bagay na dapat po nating malaman tungkol po dito sa life insurance na ito, no? Meron po tayong itong bago ngayon, itong enhanced life policy. So dito po sa enhanced life policy, kung titingnan po ninyo yung GSIS touch po ninyo sa inyo pong account dyan, meron pong life insurance na makikita ninyo na malaki po yung halaga. Kung malaki po yung sahod ninyo, malaki rin po yung makikita ninyong halaga. Para sa amin na kaunti lamang yung sahod, yung basic pay, medyo mababa lang din po. Kasi nga yun po ay 18 times sa inyo pong basic salary. At yun po yung life insurance. Hindi mo po yun makukuha kapag mag-retire ka na. Makukuha po yun ng mga beneficiaries mo kung mamatay itong miyembro, no? Kasi nga life insurance. So, yun po ang requirement. Kapag namatay yung member, ay makukuha mo yung value na nandyan. Less sa policy loan, no? Kasi nga, yun nga ay life insurance. Meron pong isang figure, isang amount na maliit lang. Hindi naman kasing laki nung sa life insurance at lubos talaga siya na mas maliit. Ito po yung na-accumulate na value ng atin pong life policy. So every month, kapag nagre-remit po tayo sa GSIS, meron pong portion doon ng ating pong contribution na napupunta dito sa accumulated value ng ating pong life policy. So, naiipon po yan every month. At yun po yung halaga na basis ng magiging life o magiging policy loan po natin. So, yun po. Kapag naipon po yan, the moment na mag-retire ka na, kasi dito ngayon sa bagong life policy, itong enhanced life policy, mag-mature lamang siya upon retirement. Ngayon, pag nag-mature ka na, yung total na naipon na value doon, yun po yung makukuha mo. Of course, ibabawas pa rin doon yung value ng policy loan. So, ganun po. Mas maliit, of course. Mas maliit po siya compared doon sa life insurance. Mas maganda na rin po yun kahit po medyo mas maliit. At least hindi ka po namatay, no? Ikaw po yung makinabang sa value doon. Kasi iba po, kapag life insurance, makiklaim lang talaga yan kapag namatay na yung insured. So, ito po dalawang figures na ito, yun po yung malaking pagkakaiba po nila. At dapat po nating malaman na ganoon po
yung mga ganyan po yung pag-differentiate sa kanila para hindi po tayo mag-i-expect doon sa malaking halaga kapag tayo na po ay nag-retire. No? So, again, dito po sa sender natin na hindi po natin alam yung exact na mga computation kung bakit naging sapat lang yung 62K pambayad sa loan o baka may iba siyang loan at doon na lamang po binawas para at least yung kanyang matatanggap na retirement benefits ay hindi na po mabawasan. No, kasi doon na sa policy kinuha yung kanya pong balanse sa utang. Pwede pong ganon. So, depende po yun sa naging computation doon sa GSIS na napagkasunduan po nila at na-presenta po sa kanya, and hopefully ay na-explain po ito ng mas mabuti para mas maintindihan po ng ating sender. So, yun po yung malaking pagkakaiba ng dalawang mga figures na nakikita po natin related to our life policy sa GSIS.